Naghanap ka ba ng service for daily use na maasahan yet pwede din panghanap buhay? Sakto ang video na ito para sa inyo mga idol. Dahil meron akong dalawang irerekomenda sa inyo na siguradong pasok sa pangangailangan mo at syempre sa presyo na abot kaya. Ito ang Yamaha YTX 125 at ang Kawasaki Bajaj City 125 na talagang di lang pang single ay pwede din pang tricycle. At sa looks at forma ay di rin papahuli. Ang tanong dyan mga idol, alin sa dalawang ito ang masulit at mapupusuan mo? Para sagutin yan mga idol ay panoorin ang simple comparison regarding sa specs at features at syempre presyo na makakatulong sa pagpili ng nararapat para sa iyo. Welcome to Haji Moto Vlogs and this is Yamaha YTX 125 and Kawasaki Bajaj City 125. Let's go! Unahin natin sa makina na mayroong 125cc engine displacement, single cylinder, single overhead cam, 4-stroke, 2 valves po siya at gumagamit ng air-cooled para sa pagpapalamig ng kanyang makina. Ang fuel system naman nito ay gumagamit ng carburetor na mayroong average para sa mileage na 50 km per liter. Not bad kung gagawin mo itong pampasada o pang daily use. Ang bore and stroke naman ay may sukat na 52.4 mm by 57.9 mm na may compression ratio na 10.0:1. Gumagamit ito naman ng manual transmission na kung saan merong cambio at meron po siyang clutch na merong 4-speed manual gear shifter. Kaya recommended na mag-practice mabuti bago ka makipaghalibilo sa mga kalsada. Pagdating naman sa kanyang performance, meron po siyang maximum power na 8 horsepower at 7,000 RPM na may peak of torque na 10.2 Nm at 4,500 RPM. Unahin natin sa kanyang makina na mayroong 124cc engine displacement with single cylinder, single overhead cam, 4-stroke, 2 valves po siya at gumagamit ng air-cooled para sa pagpapalamig ng makina. Pagdating naman sa kanyang fuel system, gumagamit ito ng carburetor na mayroong average na 61.4 km per liter sa kanyang mileage. Kaya not bad kung gagamitin mo itong pang-business o pampasada. Pagdating naman sa kanyang transmission, gumagamit ito ng fully manual transmission na kung saan cambio at mayroon po siyang clutch na tinatawag. Kaya recommended na mag-practice mabuti bago makipaghalibilo sa mga rider dahil maraming kamote dyan. Ang maximum power naman nito ay merong 9.86 horsepower at 8,000 RPM na may peak of torque na 10.5 Nm at 5,500 RPM. Unahin natin sa kanyang body design na pantra looks talaga with classic and bulky mga idol. Pwedeng pang build sa mga mahihilig mag-modified at perfect for tricycle talaga. Sa unahan ay mayroong pagka-classic ang motor na ito dahil sa kanyang round shape na headlight at ito ay gumagamit ng halogen bulb. At sa signal lights naman ito ay napaka-visible naman mga idol dahil naka-separate position po siya na mayroong ordinary bulb po. At sa ibaba ng headlight makikita natin ang Yamaha logo for premium look at ito ang madalas ninanakaw sa parking lot. Ewan ko ba kung bakit. Gumagamit naman ng telescopic fork para sa suspension sa harapan. Drum brake naman ang kanyang braking system. Rim set po ang ginamit niya at mayroong sukat na gulong na 300 by 17 at naka-tube type po ito. Dumako naman tayo sa bandang likuran at unahin natin ang taillight niya. Ang shape nito ay oblong size at gumagamit ito ng ordinary bulb. Sa kanyang signal lights ay gumagamit ng ordinary bulb na naka-separate position din mga idol at makikita natin sa bandang ibaba sa may back fender ay meron po siyang reflector. At ang maganda pa dito mga idol ay ang kanyang suspension sa likuran na gumagamit ng quadruple shock absorber para sa mga heavy duty na kargahan. Drum brake po para sa braking system naman sa likuran. Rim set po ang ginamit niya rito na merong 300 by 17 na tube type po ang gulong. Para naman sa hatak, gumagamit ito ng chain drive with chain guard mga idol. At meron po siyang rear and engine sprocket. At ang ganda at heavy duty naman ang kanyang grill type metal footrest mga idol for safety and better para sa inyong pilyo na walang ambag sa gas. Sa gilid naman din ay merong unique design ng cambio, napakaganda at para siyang kikay na kikay ang datingan. At meron po siyang 4-speed manual transmission na kung saan ang function nito ay 1 down, 3 up. Napakaganda at napaka-solid din tignan ng black painted ng top head at engine nito mga idol, bagay na bagay sa kabuuan ng motor.
Sa tangke naman ay merong decals ng YTX at nakalagay Super Gas Saver. Totoo nga ba? Syempre naman dahil ito ay 50 km per liter para sa 125cc at meron siya nakalagay na honeycomb design sa kanyang decals. At meron pa rin itong kickstarter na kung saan malaking tulong ito kung humina o malobat ang baterya ng motor mo. Sa simpleng pagbagyak lang ay agad mapapandar mo na ang motor mo. Depende na lang kung wala ka na talagang gas. Nagustuhin ko din ang kanyang muffler mga idol, bukod sa mahaba at thin na merong metal cover ay painted ito ng black. Dumako naman tayo sa itaas mga idol at unahin natin ang kanyang elevated naked handlebar na merong glossy black finish. Para naman sa switches and controls mga idol, sa kaliwa ay merong pass switch, high and low, turn lights at busina. Sa kanan naman ay merong electric starter. Sa kanan pa rin ay merong throttle control with brake lever sa unahan. Sa kaliwa naman ay merong hand grip with clutch lever at meron po siyang choke control. Para naman sa brake nito ay merong foot pedal para sa likuran. Napaka head turner din naman ng classic circle design ng manual speedometer na merong light indicators na kung saan meron itong neutral, turn at high beam. At syempre hindi din mawawala ang premium logo ng Yamaha, dagdag forma at dagdag pogi sa speedometer. Kapag start naman ng makina ay gumagamit ito ng mechanical drilling key for ignition key na may function na on and off and lock. At napakaganda din naman at napaka head turner ang solid glossy black with navy blue ang kanyang tangke na malaki mga idol na merong kapasidad na 7.6 liters. At para naman sa yag balls, wet packs at eco new mga idol ay malapad na upuan ang para sa inyo at mahaba din na kasya naman ang tatluhan. Pwede ang kabit mo at yung isa ay kabit mo rin. Napaka-packboy mo na merong synthetic leather na cover. At napaka-heavy duty naman ang grill type metal grab bar nito na ready for access baggage mo at syempre kung lalagyan mo ito ng top box. Pag-usapan naman natin ang kanyang body dimension kung pasok ito sa mga city driving. Unahin natin sa haba na merong 2040mm, lapad 700mm at ang taas nito ay nasa 1070mm. Kayang-kayang ipasok-pasok, isingit-singit na smooth sa mga heavy traffic. Pagdating naman sa gulatang tae o kaya gulatang humps ay para sa wheelbase 1265mm at ang ground clearance nito ay nasa 170mm. Ang seat height naman nito ay may sukat na 800mm na may total na bigat na 114 kg. Tignan natin kung pasok sa akin ang motor na ito. Para sa reference nyo mga idol, ako po ay 5'4" in height, mataas para sa akin mga idol pero pag nagmamaneho ay kayang-kaya naman. Pagdating naman sa kanyang handling, ako po ay 57 kg na may macheteng pangangatawan na merong cute na pagmumuka ay kayang-kaya din imaniobra. Kahit sa mga maninipis o lady rider ay kaya din naman ito. At ito na nga, pag-usapan natin ang kanyang price update via Mototrade Santa Cruz, Zambales. Unahin natin sa cash na mayroong 55,900. At unahin natin sa kanyang body design na Pantra bike mga idol at ready na pang pasada. At ang ganda din ng kanyang sports bike look para siyang Rouser o Pulsar. Ang head design naman nito ay meron po siyang smoke lens na windshield na bagay sa motor na meron namang Bajaj na logo. Ang headlight nito ay gumagamit ng halogen bulb samantalang ang signal lights ay gumagamit din ng ordinary bulb. At ang kagandahan dito sa position ng signal lights ay nakaseparate po na mas safe at visible sa daan. Gumagamit naman ng telescopic fork sa harapan, sa suspension, drum brake naman sa kanyang braking system, naka-rim set po siya at ang sukat ng gulong ay 2.75 by 17 at tube type po ang gamit nito. Dumako naman tayo sa likuran, ang taillight ay naka-box type na design at ordinary bulb ang gamit. At ang kanyang signal lights ay ordinary bulb din na may separate position din mga idol. Napaka-safe at napaka-visible sa daan lalo na sa likuran mo. Pagdating naman sa kanyang suspension sa likuran ay gumagamit ng quadruple shock absorber. At ang isang pares nito ay meron siyang dual spring coil. Ang kagandahan ng dual spring coil para sa better bounce for any road condition mga idol. Sa kanyang preno naman sa likuran ay naka-drum brake at rim set po ang gamit niya na may 300 by 70 na gulong at tube type po ang gamit. At makikita naman natin sa bandang gilid ng puweta ng motor na meron decals na 125 at minimal design na gray and blue. At sa bandang ibaba naman ito ay meron decals na Kawasaki na nagsasabing assembled in the Philippines. At para sa kaalaman nyo, ang assembled ay binuo lamang at ang made or technology ay kung saan gawa ito. Ang Kawasaki ay isang Japan technology
at binuo lamang dito sa Pilipinas. Kaya makakasigurado ka na matibay at siguradong quality. At ang kagandahan pag dito binuo sa Pilipinas, ang availability ng parts kung sakaling ito ay magkaroon ng aberya pagdating sa kanyang aftermarket. At sa kulay naman ng makina, naka-high-temp na gray po ang gamit. At medyo di lang pulido ang mga cables nito. Para siyang magulo pero okay na din. Sa makina naman ay makikita natin ang logo ng Bajaj for Trusted Engine Manufacturer. At ang kagandahan dito, ang makina ay meron siyang all gauge transparent na kung saan mas easy visibility pag mag-change oil ka na kung marumi na o natutuyuan ka na. Present pa rin ang kanyang kickstarter na kung saan malaking tulong kung humina o malobat ang baterya ng motor mo. Pagdating naman sa kanyang muffler, solid black ang ginamit dito with metal chrome muffler cover para iwas paso sa mga pilyon. Pagdating naman sa kanyang hatak, gumagamit ito ng chain drive with cover mga idol. At meron po siyang engine and rear sprocket. Pagdating naman sa kanyang full set cambio ay makapal ang metal na ginamit dito, halata mong talagang pangmatagalan. At meron po itong 5 gear shifter. Umakyat naman tayo sa bandang itaas at unahin natin ang kanyang handlebar na elevated na chrome finish po mga idol. At ang kagandahan ng elevated ay hindi ka nakayuko pag nagdadrive. Dumako naman tayo sa kanyang switches and controls mga idol. Unahin natin sa kanyang switches, sa kaliwa ay merong high and low, turn lights, horn, choke control at pass switch. Sa kanan naman ay merong electric starter at on and off ng headlight. Sa mga controls naman ay meron sa kanan na throttle control with brake lever para sa unahan. Sa kaliwa ay meron hand grip with clutch lever at foot brake naman para sa likuran. Very sporty and stylish naman ang kanyang console panel na gumagamit ng dual circle manual speedometer and gas gauge na merong light indicators. At ang maganda dito sa Pantra bike na ito na wala sa iba ay meron po siyang USB charger na kung saan pwede ka na mag-charge anytime, anywhere. Kung gagawin mo itong pang delivery, pampasada, walang problema. Pagdating naman sa kanyang startup engine ay gumagamit po ito ng mechanical key na kung saan meron po siyang function ng on and off at lock. At sa bagong CT125 nga ay mas pinalaki ang tangke niya na merong kapasidad na 10.5 liters at solid paint job ang ginamit dito. Para naman sa eco, wet packs at yag balls nyo ay napaka-solid at napaka-soft ng kanyang foam at malapad na upuan ang bubungan sa inyo na may mahaba na disenyo na mayroong synthetic leather ang gamit. Ang grab bar naman ito ay unique ang design mga idol para sa excess baggage or kung gusto mo lagyan ng top box. Pag-usapan naman natin ang kanyang body dimension. Ang haba ay merong 1072mm, lapad 752mm at ang taas nito ay nasa 1072mm. Pasok sa city driving, lalo na sa mga mabibigat na traffic, kayang ipasok-pasok, isingit-singit kahit di mo pa lagyan ng pampadulas. Smooth na smooth. Ang seat height naman nito ay merong 800mm na may total na bigat na 114 kilograms. Para sa reference nyo mga idol, ako po ay 5'4" in height na may 57 kilo mga idol. At makikita nyo na nakatingkayad na po ako. At pagdating sa handle naman ay no problem dahil kaya-kaya naman imaniobra, mapa-reverse o forward man yan. Unahin natin sa cash na merong 58,700. At ayun na nga mga idol, hopefully nakatulong ang video na ito para makapili ka ng nararapat nga para sa inyo. Para naman sa kabuuang individual na review ng YTX at CT125 ay bisitahin ang aking channel at i-click ang link na ilalagay ko na lang sa description box. Ang tanong dyan mga idol, anong motor ang mas pumabor para sa iyo at bakit? I-comment mo na yan para mapag-usapan na. Para tapusin ang video na to, huwag sanang kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification bell para lagi kang updated sa mga ganitong klaseng impormasyon tungkol sa mga bago at lubang mga motor. At i-like at i-follow nyo na rin ang ating munting page na Haji Motovlogs TV. Ito po si Haji from Haji Motovlogs. Thank you for watching and peace out.